So yun, what's up mga ka-idol? Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, meron na naman tayong pinakamagandang kwento ngayong mga ka-idol. So ito yung NBA star na binawian ng buhay sa loob ng court. So ito po mga ka-idol ay isang playoffs game mga ka-idol sa Celtics noong 1993. Kung saan normal naman yung laban mga ka-idol ay yun ay hindi inaasahan ang pangyayari ay ito na pala yung huling laban niya sa huling laro sa NBA mga ka-idol. So ang pangalan nito mga ka-idol ay si Reggie Lewis mga ka-idol. So yun, sa mismong home court pa nila mga ka-idol. So yun, syempre kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, kung napadaan lang kayo dito ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, pag-click ng notification bell button, ang click all mga ka-idol para ma-update pa kayo sa mga marami pang i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan, follow na rin kung doon kayo nanonood. At syempre paki-like ng mismong video mga ka-idol. So yun, humanap na ng puwis ng mga ka-idol para sabayin nyo kung panoorin yung video natin ngayon. So napakaganda ito. Ito yung mga pangyayari noong 1993 na talagang lahat ng buong fans ng basketball mga ka-idol ay nagugulat. So sino naman di talaga magugulat sa ganitong pangyayari. So di natin inaasahan kung ganitong pangyayari na bigla na lang siyang kumulaps na ito ay binabawian na pala ng buhay mga ka-idol. So yun, para mas lalo pa natin maintindihan yung video mga ka-idol ay isabay nyo kung panoorin ang video natin ng galing kay Chad TV mga ka-idol. So bisitahin natin yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. Marami pa pong video patungkol dito sa NBA mga ka-idol, lalo sa mga history. So yun, ipi-play na natin to mga ka-idol. Sa isang playoff game ng Celtics noong 1993, kung saan normal naman ang mga kaganapan sa loob ng court, bigla na lang nag-collapse ang manlalarong ito. Walang pressure, just by himself. Biglang napadapa si Reggie Lewis sa sahig ng home court nila. Marami ang nagulat. Sino ba naman kasi ang hindi? Isang NBA All-Star at his prime, na 27 anyos pa lamang biglang lulupaypay ng ganun-ganun na lang sa isang live basketball game. Pero ang mas hindi inasahan ng lahat, ayun na pala ang huling NBA game ng maikling karera niya sa liga. Isa itong mapait na trahedya na bumago sa mukha ng kasaysayan ng Celtics at ng NBA. Kaya tara't pag-usapan natin ang dapat sana'y pipigil sa dominance ng Bulls at ni Michael Jordan. Ito ang kwento ni Reggie Lewis. Ang istorya ni Lewis ay isang classic na kwento ng determinasyon at pagpupursige. Siya yung prime example ng manlalarong itinaboy, hinusgahan, pero hindi pa rin sumuko para maabot ang pangarap makatungtong sa NBA. Sa high school pa nga lang kasi nilaglag na siya ng kanilang varsity, kaya napilitan siyang lumipat sa Dunbar High School, kung saan siya nagsettle bilang 6-man nila Reggie Williams at Muggsy Bogues. Pero walang problema sa kanya yon, dahil ang gusto lang niya ay mabigyan ng oportunidad na maglaro ng sport na minahal niya. At swerte na nga rin siya dahil napadpad siya sa kupo ng binansagang greatest high school basketball team of all time hanggang ngayon, winning 50 straight games na walang talo. And being recognized as the best 6-man sa Amerika noon, nakasungkit siya ng scholarship sa Northeastern University sa Boston, na kahit isang maliit at small-time na basketball team ay hindi naging problema para kay Lewis na magpakitang gilas. Sa loob ng 4 na taon sa Northeastern, umiskor siya ng 2,708 points na hanggang ngayon ay all-time record pa rin sa university. He was a standout doon, kaya naman come 1987 NBA draft, hindi na nagulat ang lahat ng mangyari ito. 22nd pick in the 1987 NBA draft, select Reggie Lewis of Northeast. Sa wakas, lahat ng pagod at sakripisyo ni Lewis ay nagbunga na dahil nakatungtong na siya sa NBA. Pero hindi naman kaagad umarangkada ang karera niya sa Boston. Being a rookie sa isang veteranong koponan with Larry Bird, Kevin McHale at Robert Parrish, hindi naging madaling ipaglaban ang kanyang minuto sa loob ng court. Sa kanyang debut season nga, he only averaged 8.3 minutes of playing time. But despite this, wala siyang reklamo. Nagtiwala lang siya sa sistema at naghintay na tawagin ang pangalan niya. And just after one season, nabigyan siya ng mas maraming pagkakataon. 57 games ng Celtics, hindi na siya bangko, kundi starter na with 32.8 minutes of playing time sa isang laro. At sinuklian niya yon ng 18.5 points a game. Grabe, sa kanyang sophomore season pa lamang gumagawa na ng malaking ingay ang nung 23 years old na si Lewis. Mula sa pagiging bench warmer to a rising NBA star. Wala namang nagulat sa malaking talon ng performance ni Reggie. Kahit nga ang NBA legend na si Bird ay nasahan nang siya ang magtutuloy ng iiwan niyang legasiya sa Boston. Eventually, ang prediksyong ito ni Bird para kay Lewis ay unti-unting nagkakatotoo.
He became an all-star noong 1992 at kalaunan naging team captain pa ng Boston, averaging 17.6 points, 4.3 rebounds, 2.6 assists at 1.3 steals. At nakilala rin siya bilang ang manlalarong nakabutata kay MJ ng 4 na beses sa isang game. Imagine that. Kaya he was the fan favorite doon at most importantly, ang pinakamalaking parte ng playoff runs ng Celtics. Para bigyan lang kayo ng ideya, sa unang season ni Lewis na ginawa siyang starter ng Boston noong 1988 hanggang sa huling season niya noong 1993, hindi kailanman nalaglag ang Celtics sa playoffs. Pero matapos niyang iwan ang team dahil sa isang trahedyang pag-uusapan natin mamaya, hindi na kailanman nakaabot ng Boston sa postseason sa loob ng 6 na taon. Ganoon kalaki ang impact ni Reggie sa prangkisa nila. He was irreplaceable kaya malaking dagok talaga ang nangyari noong 1993 NBA playoffs. Kaya ano nga bang naganap doon? Tara pag-usapan natin. During the first game of the first round against Hornets, ito na mga idol yung mga pangyayari na hindi inaasahan ng buong mundo, lalo na sa fans ng basketball mga ka-idol, ay talagang nakakalungkot yung mga pangyayari na yun. So, yun. So, patuloy natin mga ka-idol. Tara pag-usapan natin. During the first game of the first round against Hornets, biglang nag-collapse ang dating masiglang si Lewis. Marami ang nabahala. Kahit mismo si Lewis hindi alam kung ano ang nangyari. Wala namang kasing simptomas o manifestasyon bago siya bumagsak sa sahig. At nang subukan niyang tumayo, very obvious na nahihilo at groggy pa ang pakiramdam niya. Still, nagpumilit siyang pumasok ulit sa game. Bakit? Wala eh. Natutunan natin sa kwento niya na ganun talaga siya. Kahit na ano pang iniinda at pagsubok ng iba to sa kanya, ipapagpag lang niya para makabalik sa aksyon at pakbakan sa loob ng court. At isa pa, kailangan siya ng team niya at sapat na dahilan na yon para baliwalain kung anumang nararamdaman ng sistema niya. But only after 6 minutes and 17 points, hindi na sinugal ng management ang kondisyon ni Lewis at sinugod na ito sa ospital. At doon, he was diagnosed with focal cardiomyopathy, isang sakit na nagdudulot ng irregular na pagtibok ng puso at heart failure. Dahil dito, inabisuhan siya na hindi na siya pwedeng maglaro ng basketball dahil sa kondisyon niya. Pero alam naman nating si Lewis yung tipong hindi kaagad bibitawan ng passion niya kahit ano pang sabihin ng mga espesyalista. Basketball na ang buhay ni Reggie, hindi pa siya handang isuko yon. Lalong-lalo na nasa prime pa dapat ang kanyang karera. At 27 years old, meron pa dapat siyang at least 8 seasons para makipagbakbakan para sa Boston. At hindi niya matanggap ang una niyang diagnosis. Kaya naghanap ng second opinion ng pamilya ni Lewis on the chance na nagkamali lang ang unang tumingin sa kanya. Pero ang hindi nila alam, ang second opinion ito ang magiging sanhi ng pagkasawi ng batang si Lewis. Pinaligtad ni Dr. Gilbert March ang unang diagnosis ni Reggie, saying na mali ang assessment ng mga espesyalista sa kanya. At sinabi pa nga sa kanyang pamilya na pwede na siyang bumalik sa pagbabasketball para sa next season. Ayun, yun ang validation na hinihintay ni Lewis. Kaya kagad siyang dumiretso sa gym para mag-workout at magpakondisyon para sa next season. And from this point forward, alam nating ang buhay ni Reggie ay parang isang ticking time bomb na lamang, na anytime ay maaaring sumabog at magtapos ng ganun-ganun lang. Kaya come July 27, 1993, habang nagpa-practice ng off-season sa Brandeis University, inatake sa puso si Lewis. Kagad siyang sinugod sa ospital pero just 2 hours after, he was pronounced dead. Ang pagkamatay ni Reggie Lewis ay isang malaking trahedya para sa syudad ng Boston. Ang mama ngayon ang sanang pag-asa ng Celtics sa championship runs at siya ang representasyon ng pinaglalaban ng kanilang koponan. Bilang team captain, nakapatong sa kanya ang sanang maliwanag na kinabukasan ng Boston. Pero sa isang iglap, naglahong parang bula. Still, ang istorya at legacy ni Lewis ay classic na ehemplo na malayo ang nararating ng determinasyon at pagpupursige sa basketball. Tama. Kaya para dyan, may you rest in peace, Reggie Lewis. So yun mga ka-idol, no? Talagang sayang talaga yung may mga ganun talagang tao na manghinayang ka, lalo na itong si Reggie Lewis mga ka-idol, ay talagang inaasahan siya ng mga fans ng Boston noon na mag-champion pa. Yun nga lang wala tayong magagawa. So yun ang trahedya na hindi natin inaasahan talaga. So maraming salamat sa inyong pagpanood mga ka-idol. Hanggang dito na lang. Sana naintindihan yung video mga ka-idol. So nakakalungkot naman, pero kung hindi pa talaga yun nangyayari sa kanya, talagang tuloy-tuloy pa sana yung karera niya sa basketball mga ka-idol. So, yun. See you next vlog mga ka-idol.